nakainom, no? Kanina pa ako nag-iinom tanghali eh. Ano mo may sabi? Hmm? Pwede. Dati mo naman, Jeff Kani. Mic test. Mic. Mic test. Ano yung mic test? Hello. Ayun na. Ay, hindi pala nakawala. Ito. Hello. Okay na pala. Sa big show. Pwede. Mamma mia! It's Mario! Sino yung mga dalit yung body? Sabay. Sabay. Pinasok mo na ako. Nagano ah. Nilag mo na? Ayan, nag-release mo na. Yung mo ito eh. Ano ka pala sa ano? Edward. Tabunan. Natabunan ng ano, basura. Hindi mo kayo kasama. Out tayo! Oo nga. Wala silang lamig. Sabi ko, kaya lamig eh. Hindi mo, okay yan. Baka sabi lang siya. Sige. Oo, okay lang yan. Baka sabi lang. Oo. Igagi naka-live na tayo sa nagpindot. Inang yan, check nga. Kanina pa yan. Baka na kayo. Hindi, gusto ko malaman kung okay yung yung mic. Kasi yung nag-live kami ni Maxis, kulang sa cellphone kaya Static motherfucker. static. Hindi ko ma-check eh. Hello. Akin yan, akin. Ilang yan? Hindi pa already. Okay na yung mic. Walang static. Yes. Ano sabi? Shoutout kay Jimwell Villanueva. Oh, shoutout sa'yo. Sino ka man lang ba? Sino yun? Putang mo. Sino yun? Shoutout kay Jimwell Bitang. Kasi simula lang namin may manood. Taga-opening ano natin. Shoutout sa aming 13,000 viewers dyan. May try siya agad? 14,000 viewers dyan. Ay, Quindy! No! Yan. Tambay ka lang. Ako din tambay din ako ngayon eh. Game na. Sagit lang guys At kaano lang namin eh. Na-hype na ba kayo sa bagong chapter? Hey, imo reveal, motherfucker! Face reveal. Wait lang, shoutout nga pala kay Boss Gwyn. Ingat sa pag-uwi. Galing Marinduque. Tropa mo yan.
Tropa ko yan eh. Nanonood sa atin ngayon si Boss Quinn at si Boss Jimwell. Ngayon, tanong muna natin, ano ang inyong nararamdaman sa current chapter, sa latest? Ngayon ay pinahit. Pwede mo wait lang. Pwede ba natin ipaling sa guest natin? Sa mga live audience natin. Pwede. Oh, ikaw magpalit. Diyan ka na. Kaway kayo guys ha, guys. Kaway kayo ha, guys. Kaway kayo. Kaway! Oh, ay, tutong mo pa yung cellphone, no? Good job. Good job. Minsan sasabihin ko na. Balak pa. Cool Pals, baka naman! Oh, Jester Villanueva, sa lahat ng silhouette pinakita ni Oda, ano yung pinaka-accurate mga boss? Wala. Uy, meron. May accurate na may accurate na... Kaway. Eh. May accurate ba? Meron yung AI. Hindi talaga kompleto pag walang alak. Ang Coke. Omsim lang. Coke, bakal man. Kanina pa kami nakainom. Actually, lasing na nga ako eh. Ingat kayo sa pag-comment ha. Mamumura talaga kayo. Pag minura kayo ni Boss Mark dito, game open. Murahan nyo na lang ulit. Ayan, magandang gabi sa'yo, Sam, Christopher. Sam, ano maganda sa gabi? Magandang gabi po. Magandang gabi. Yan. Game. Yan. Masayang-masaya kami kasi ngayon na lang kami nakabalik. Pag di kayo masaya, ampasin kayo ng aking night slides. Shit. Okay, so sa lahat ng silhouette na pinakita ni Oda, ano yung pinaka-accurate mga boss? Wala nga. Meron, tol. Wala. Meron, boy. Wala. Yung silhouette ni ano ba yan? Ng Seven Warlords. Di, napakalayo yung Seven Warlords. Wala nga. O, tamo, nahirapan ka mag-isip. Wala nga kasi. Yung kay Whitebeard. Wala rin yun. Pero actually, kasi yung silhouette ni Whitebeard, Yung kay Whitebeard. Okay, rocks daw. Kay Rox. Malayo. Malayo yung kay Rox eh. kasi bato siya eh. Kaya nga. Expect nga natin payat eh. Tapos kamukha niya Sebek. Hindi, ito rin Sebek din sabi ni Jester. Layo. O, game na. Yan, kung meron kayo maisip, kasi wala kami access sa cellphone tsaka sa internet kasi gamit namin lahat ng devices namin eh. Pero kung meron kayong makita na kamukha ng silhouette, tara! Pero kasi hindi mo mapagkatiwalaan talaga yung mga silhouette ni Oda eh. Putyang ka lang yan. Jimwell. Face reveal Lino. Ni Imo, gagi. Last chapter Oo nga. Ito para sa akin kasi yun yung highlight ng chapter yung face reveal. bullshit. Anong reaction nyo dun guys? Hindi ba siya masyadong early? Hindi ba siya masyadong parang... Maraming topic. Kaso nga lang kasi jumble siya sa chapter. Kunwari, yung topic na to is connected siya dun sa next panel. Game na. Yun nga. So... Okay ka na. baka... May ano ka pa? Ayan mo ba? Asan si Dave? Bakit ulit yun? Sa inyo lang. Sige lang. Tara. Kaya kamusta? Ito ang... Walang energy. Tasa mo. Sa pa. Tasa mo. Tasa mo! Kamusta? Ito ang... Let's get ready to rumble! Ten. What beef? Dito may kainan. Inuman! Kwentuhan. At syempre, What is? Good evening guys, how's it going? Pew pew. Motherfucker. Smart. Rai. M. Okay guys, so pag-usapan na natin yung face reveal mamaya kasi yun yung pinakahuli. Mamaya na natin pag-uusapan ng face reveal. Ngayon, meron mga nilatag si Boss M
na chapters para na pag-uusapan na topics regarding sa Wala akong chapters nilatag. ngayong Sabi ko gabi. paano si Batman. Wala pala siya nilatag ngayon. May nag-comment. Si Kevin Ardan II. End ba ng One Piece 2027, Lods? Hindi, Totoo ba? pare. Hell no, ka? Manga, anime, posible. Di, 2027. Ano nga sabi niyo mga live audience? Masabi na live audience natin dyan. 2027 ba live na, end na ba ang One Piece? Hindi daw, Oh, hindi. di pa payag yung fans, di pa payag yung fans. 2027 matatapos yung One Piece. Kasi yung ano pa lang, kung maglalaban-laban sila, all out war, kulang pa yung 3 taon. 2027, Elbaf. Tapos ng Elbaf. Doon maniniwala pa ako. Okay. Hindi. 11:79, madapados. Feeling ko, malapit na matapos ng Elbaf. We, kasimula lang ng mid. Elbaf ah. Yung mid. Yung mid. Yung mid. Oh, hindi daw pwede. Sige, kayo na lang magkontrahan dyan sa comment. Bahala na sa buhay nyo. Shoutout sa aming 15,000 viewers, guys. Oy, Ha? Edward, nasan ka na? Akala ko ba may plano? 2027 daw, January. Saan nyo nasasagap yung ganyang klase impormasyon? Baka yun yung sinabi ng 5 years na lang yung One Piece. Gets. Oy, IG! Sa Andiyan si Cebu Ojo, na, IG? Ano si Oyaji? Oyaji! Oy, nakahabol siya ngayong Sunday ah. Pa-shoutout daw, sabi ni Edward Maramba. Sino abang putang ina? Ba't nawala ka rito? Kado! Inaanap ka dito nila, Eric, tsaka ano. Kaya nga. Hinahanap ko ng live audience na. Iniwanan mo sila. Ang dami mong plano sa buhay, hindi mo natupad. Sa tingin nyo mga boss, sa lahat ng ni-reveal ni Oda, sino yung pinaka-hype talaga? Si Rax. Rock. Si Rax. Si Rax. Rock. Si Rax. Rock talaga. Si Rax. Beside kay Vegapunk, Oo. Rock. Rax. Kasi si Imo, matik naman. Inaantay na ng lahat yan eh. Face reveal na lang si Imo eh. Face reveal, tsaka gender reveal na lang. Ano yung baby ang puto? Kaya nga eh. Hindi para sanggol. Hindi pala siya, tawag dito, ano ba transgender? Bebe, di siya bebe. Oh, Hindi siya ayan na. bebe man. Ano pala siya, tawag dito, Johnny Sins. Okay. Janice ng Di pala siya Hindi mo siya kalbo eh. Di pala siya Di mo no. Baka biglang yun. Non-binary daw si Imo Sama, legit ba? Okay. Yan! Maputang ka lang yan. Si Imo long hair. Ang ganda yung buhok niyo. Hoy! Bernie Hilaton! Uy, hindi na daw tayo naka-portrait. Matagal na! Ngayon ka lang nanood ulit. Kasalanan mo yan. Atas hindi naman sa yung gano'n mo, hindi ka nagaganto. Ayan. Oh, yan pa pala, Void Century, hindi pa pinapakita. Oh, Imagine mo, 2027, matatapos yung One Piece, yung Void Century, yung one chapter lang. Wala pa. Ang nireveal pa lang sa Void Century is yung mga key players dati. Si Emmet, sina Joy Boy. Joy Boy. Plus 20, yung 20 Kingdoms. Oo, wala pa. Wala pang nire-reveal sa 20 Kingdoms na original. Ang Hindi ine-expect mo ko, pala. ang ine-expect ko, tawag dito, kalahating taon. So, punta na tayo dun sa 11:79. Huwag na masyado muna magtanong. Kinang game. Ang ine-expect ko, kalahating taon magkakaroon ng flashback about sa Void Century. Oo, and then, Kalahating taon. Tapos, sana pa rin yung idea na same with God Valley, parang movie type movie. yung episode nila. And then, same with the Void Century, movie type yung gawin. Kasi tawag dito, yung God Valley, di ba, pinakita si Rax doon. And Harald. Tawag dito, Oo. parang parang mabilis yung flashback. Parang mabilis, parang kulang pa. Nabitin tayo, di ba? Parang gusto natin na, Sumakit nga puson ko eh. yung tipong gusto natin na parang meron pa. Gusto pa nating pigain yung flashback na Actually, yun. yung parang kulang pa ako sa backstory ni Rax. Kung mas mabibigyan pa tayo ng highlights ni Rax kung paano siya naging pirata talaga. Ganun eh. O kaya sana may side story si Rax, no? Sige, tuloy nyo lang. Pero ayun. 1 year, 26 episodes lang, Lods. Kaya malabo pa talaga matapos na 2027, 2028. Hindi pa ako decided. Kasi at most 100 chapters lang tayo or less.
kada taon. Di ba? Less than 100 chapters eh. Papasok na tayo sa season 2. Ayaw nga pala. Ano? Season na pa yung Season 2 ng Utang na season 2 yan, ang tagal. Ngayon na yun. Ngayong araw nga. Oh, yun, na-upload na. Sa Hindi, Crunchyroll. actually mamaya yun, 11:45. Kaya nga, yung mga nagtatanong sa inyo kung ano daw yung anime na maiksi, sabihin nyo, meron tayong alam, isang season pa lang. One Piece. One Piece. Oo, kaya mong tapusin sa upuan. Nakakatawa one yung season live na. audience natin. Woo! Ayun o, live audience namin guys, kumapalakpak ko. Ayan. Kumapalakpak sila o. Sira ulo. Yan guys, kung gusto nyo rin po maging live audience, comment down below, message nyo ang aming page. Apo, antayin niyo pa yung next na binyag. Pwede naman sila mag-live audience, may entrance fee lang pare. Isang Pundador S. Next na binyag dito, kanino ano yun gagat tagal pa. Okay, ano, Alfonso Platinum. Sa side nyo. Kaya nga ang tagal pa nun. Ito ka. Wala eh, parking pa lang, kulang na eh. Okay, so Emo versus Straw Hat. Si Luffy. Buong Straw Hat. Shanks versus Blackbeard. At final, Blackbeard versus Luffy. Actually, maraming rin nagsasabi na si Blackbeard talaga ang uupo sa empty throne. Kasi Syempre, emo si emo eh. Sobrang daming kumakalat na theory o pagkatao ni emo. Si emo daw, ang ibig sabihin daw ng emo is I miss you. Hindi daw dapat yun IMU, is dapat daw yun EMO. Ano yun? Pero niya, sobrang daming lumalabas ngayon na si emo is hindi pa nakaka-move on kay Lily. okay. Nakakatawa lang kasi matagal na yun yung theory na yun na si Emo daw is in love kay Lily kaya hindi niya daw may malaking portrait, di ba? May kakamustahin lang ako. Kamusta naman dun sa mga nag-theory na si Emo is babae? Si Emo ay nanay ni Luffy. Feeling ko Si Emo ay... nabasag kayo ni Oda, no? Ang feeling. Feeling ko kaya nakatingin si Emo doon sa portrait ni Lily. Kasi nagpo-pop yun. Mga ganun. Lily. Kaya siya dinugo. Shit. Nakita siya ng chambermaid. sabi ni Adrian Christopher, Emo, di, pinili. Okay. Oh. Mas malala pa siya ay Sadibo. Kala ko nga talaga imong mama eh. Gagi, kaya pala may joy boy, tapos may sad boy, sabihin ni Emo. Sorry Lily, ganito lang ako Hey, utang ina. Ang guilt trip si tanga po. Ang guilt trip yan. 800 years guilt trip. Tangina yun walang tatalo kay Emo sa ganun, no? Oo. 800. 800 sad boy. Yung yung pag-ibig ni Emo umabot ng 800 taon. Tawag doon. Gag ilang generations yun po. Napakalo. Daig mo pa ako dun. Totoo. Kung 800 years yung pagmamahal ni Emo kay Lily. Ba't pa iniisip Ano ba siya? yung pagmamahal? Ano ba siya? Loyal ba siya o tanga? Pinag-uusapan nyo parang yan na yung totoong nangyayari. Yan kasi yung pinaka number one chismis. Number one chismis. Tanong third natin party ang daw ating talaga. live audience. Third party daw talaga. Palakpak! Ay, isa yung camera gagi. Galing yan. Sabi ni Kevin Ardan, Emo at Nico Robin, meron ba silang connection? Wala, paro-paro lang. Ayun nga yun. Sa ilong, sa mata. Kasi nga, same skin tone si Nico Olivia at si Emo daw. And kung diba, may nagsasabi nakita ko lang sa Reddit to. Kung meron mga mixed race, kung ang giant at human nagkaroon ng ang tawag sa kanila? Human. Buccaneers. Human.
Bakit hindi daw magkaroon ng human tsaka ng Lunarian? Oy, sabi ni Charodso, may resemblance daw. Okay, Brad, teka lang. Mamaya usap tayo. Oh. Sabi ni Oya G, guys, sa mga bago dyan, si Don El Padrino Miguel. The reason kung bakit namin siya tinatawag na Oya G, kasi lagi niyang sinasabi siya daw si Whitebeard. Yun lang. So, yun, context lang Sabi niya, kaya daw hindi makamove on si Imo ay Lily kasi hindi daw nakaisa. Tarantang. Ayun talaga. Ay! 800 years regret. Tigang ka ng 800 dito. Takting yan. Hindi daw uso Playboy nun kaya na, wala kang FHM nun. Yung technology nila is beyond, Wala. Wala daw Pornhub sa panahon ni Imo. Oh, tuloy! Okay. Parallel daw ng Skypea ang Elbaf art. Boss Adrian, paki-explain, pakipaliwanag bakit, paano mo nasabi yun para mas pwede na- Actually, gusto sabihin ko kung ano yung parallel ng Elbaf. Hindi, banat. Dress Rosa. Bakit? Actually, hindi naman pinaka ng... Yung lang, kung ano yung world government, kung paano pinakita yung world government, is Dress Rosa. Yung sa Elbaf, wala pa siyang parallel, pero yung parang pinaka-idea ng ni Imo, yung parang pinaka-galaw niya is galaw ang Doflamingo sa Dress Rosa. So, rekta muna tayo sa chapter para medyo may laman naman yung pag-uusapan. Kung kailan binabasa ko, mag-ano tayo ng chapter. Di mamaya. Sa mga dyan, sa mga nanonood sa live namin dyan, kamusta kayo dyan? Kung saan kayo nanonood, comment nyo para malaman namin saan umaabot yung mga kalokohan namin. Kasi, Yung mga naglilinis ng kanal. Explain ko mamaya, Adrian. Pero explain mo muna yung sa'yo. explain mo muna Kung bakit parallel ng Skypea ang Elbaf. Explain kung bakit Dress Rosa yung pinaka-parallel ng Tapos ng yung butterfly ang nagpapatunay na non-binary daw si Imo. Wow, LGBT. Tawag dito, meron lang akong ilalapag. Sige. Ngayon Tawag dito, may explain na dito kung bakit deadweight ang mga devil fruit user sa dagat. Bakit? Explain dyan. Mamaya. Yan, abangan natin yan guys. So ngayon, Konektado rin yon kung Yeah. bakit si Imo nasa taas at hindi siya pwedeng bumaba. pag-usapan natin guys yung chapter. Simulan na natin. Hindi pa uso napkin. na red tight ang puta. Uso pa lang ng pasador. O hackwork. Gag. Game. Ay, shoutout sa aming 16 sa aming 18,000 viewers dyan. Uy, Tayo namabot ng 18. Dati ang konti lang nanonood sa amin. Ba't ang dami next nyo time na? sama uli kayo ha. Pili ko kayo sa namin. aming live audience. Mga Live audience. Live audience. Live audience, live audience. Live audience. Palakpak. Ang live audience, tatlo. Good. Okay. Dami yan. Chapter. Tawag dito, umpisa muna natin na huwag na natin yung yung cover Oo, natin pag-usapan yung yung cover. Simulan na natin sa nagsabi si Imo na bounce out muna daw siya sa mama ni Jowa. bounce out. Sabi ni Imo, bounce out muna ako mga G. Alis muna ako sa... May pupuntahan lang ako. Tawag dito, Bounce muna ako G kasi mga kasama ko dito lang tagas eh. pag sinabi ko sa yung dahilan kung ba't hindi siya pwede bumaba, marami kang maiisip. O sige. Tawag dito, Tawag dito, Game. tawag dito, ito na nga, merong balak si Imo na bumaba sa Elbaf. Tawag dito, gagawa siya ng paraan para bumaba. Usog mo. Si Argel daw, sabi ni Cha. Andito rin si Ellie, baliw. Ayun na. Tutuloy na natin
may balak si Imo na bumaba papuntang Elbap, pero pinipigilan siya ng 5 elders. Merong consequence kasi kung ba't siya bababa. Meron din dahilan kung bakit nasa taas sila. At may dahilan kung bakit magkakaroon ng baha. Yung baha, ni-spill ko na agad, putya. Mamaya na. Ayan na, okay. Tawag dito, fast forward na natin. Ito na yung consequence ng pagiging Celestial Dragon ni York. Okay? Tawag dito, si York nagre-request ng, tawag dito, pagkain. Kaso nga lang, syempre, kailangan mong gumalaw. Kailangan niyang mag-produce ng Mother Flame. Yun nga lang, syempre, kung ano yung problema ng Celestial Dragon, problema rin niya. Wala siyang magagawa. Walang special treatment kasi pare-parehas lang silang gutom doon. Maliban na sa mga elders kasi naalala ko mga... Ay, wait! Si Saturn kumain pala ng yakisoba. Ano yakisoba? Di ba kumain siya ng yakisoba kasama si Kizaro? Oh. Kumain ba siya? Kain siya. Oo. Sa noodles. Oo, nga pala. Alala ko lang bigla. Basta biglang pumasok. Game. Tawag dito, ayun na nga. Ang hirap ng chapter kasi patalon-talon. O, sige na. Shoutout sa nanonood. Dito. Shoutout sa nanonood. Mag-ano muna, I love you muna sa asawa mo. Bilis. Binig na ako. Okay, game. Banat! Okay, game. Boss M. Agree ako sa sinabi mo na na walang special treatment. Pero ito na yung parang kapalit nga Wait talaga. lang, ayoko na mag ng chapter. Bahala na si Batman. Para ito na ayaw niyo talaga Ha? Ayaw niyang Ilalapag ko na. oh. Wait lang. Tapos muna. Ay, sige, sorry. Okay, ma-agree na nga ako sa'yo eh. Suntuin kaya kita. Sige, sutuin mo na lang ako. Nag-agree. Sorry. Na, ito yung kapalit na pagiging Celestial Dragon niya, which is literal, somehow slave siya ng Celestial Dragon. Kasi, ano ang sabi? Gawin mo yan, kung hindi, magkakaroon na ng consequences. Di ba? Hmm. So, wala siyang choice. Literal na wala siyang choice. So, ang ironic lang na gusto niya maging Celestial Dragon para sa status. Pero, under pa rin siya ng mga Celestial Dragon. Kaso nga lang parang yung niya, pag sali niya sa Celestial Dragon is parang pangit yung tawag dito. Ha? Hindi, wait lang. Parang wrong timing yung pagsali niya sa Celestial Dragon. Yun lang. Tsaka pangit naman sa kanya. Yung Trato. parang pinarogram ni Vega pang sa kanya as a satellite. Kasi, siya eh. Gutumin. Gutumin. Siya yung Gluton. Oo. So, gluton siya eh. So, kailangan niya kumain. Yan. Kaso nga lang, siyempre, may food supply problem yung mga taas. Hindi siya talaga makakain tong zero na. Oh, wrong wrong timing. Wrong turn. Wrong timing at Kung ibang Satellite. satellite yan, pwede yun. Kahit hindi sila kumain, okay lang. Yan lang talaga, yung nakaprogram talaga Ay, kay York na since siya ay isang gluton. Oy, Tonyeng oh. Actually, dalawa lang yung kumakain sa yung original Vegapunk tsaka siya. Ayan, kaya nga. Di ba? Game. Shoutout nga pala kay Anthony Masikat. What's up sa'yo? Magandang gabi. Nakaabot pa si Boston Ying. What's up? Dito ay Mike. Ayan. Duman. O, sige, tawag dito, ilapag ko na. Narag mo na. Naalala niyo yung sinabi ni Vegapunk? Na magkakaroon ng baha. Major flood. Great Flood. Yung Great Flood na yon is inevitable dahil yun yung kahinaan ni Imo. Yun yung nila. Yun yung pantalo nila kay Imo. Hindi nyo pa nagigets? Hindi nyo pa nagigets? Tuloy mo. Tawag dito. Kung papansin nyo dun sa pinaka-last Wait na Theory mo ba to o sarili mong chismis to or idea mo lang to? parang kinokonek ko lang yung dots. So,
So idea mo. Basta pag meron lang ako na-realize, kino-connect ko lang yung dots. Sige. Ayun na, ikaw-connect ko lang yung dots. So guys, Tawag dito. So theory to ni Boss M, Ah. chismis niya to. Ngayon nyo lang marinig sa One Tips. Boss M, the Tawag floor is dito, yours. meron sinabi si habang nag-flashback si Imo nung mga nangyari, mga kalaban niya, sila Rock, sila Roger, lahat-lahat. Sinabi niya na lahat to is inevitable. Okay. I mean, parang nakaset na to in motion long ago. Parang it is destined na mangyari. Kaso nga lang, ngayon lang umandar yung gear. Okay? Tapos, sinabi rin ni Vegapunk na, yun nga, babaha, tataas yung tubig, aabot sa 200. Marijoa. Yun, doon na papasok yung, yung Noah. Noah, kasi, yun, fail-safe yun sa mga tao na nasa baba. Para kasya lahat. Ang advantage lang is yung fishman, tsaka yung ibang nakapaglakad. Ay, ibang, nakapaglakad. Ibang nakalipad. Okay. Tapos, yung ibang may barko. Pero, Nakakalipad si Urog ba yan? si Heimlich yun ang late ng pakpak niya. Sino si Oro? Tawag dito, yung kung makikita niyo yung yung sa last panel, yung description kay Imo, ang tawag dito, ang ability niya is Devil's Fruit. Devil's Fruit. Ang ang sa akin lang is siya yung inventor ng Devil's Fruit. Sabi hindi pa kasi ako decided or hindi pa ako convinced rather. Kasi nga hindi pa siya official translation. And then, Oo. Kasi ability, ang sabi sa Japanese Ross, Akuma no Mi. ako Manomi. Devil Fruit. Devil. Hindi siya Devil's Fruit. O hindi siya Raul yan, yung David Argano, pasim yan. hindi siya parang personification or ownership. Gusto ko rin isipin na siya yung parang Kaguya, sa kanya nagsimula yung Devil Fruit. Diba? Tulad ng sinasabi ni Boss F, magandang idea nga din talaga yun. Ngalit. Kasi kung siya yung ibig sabihin, siya yung nasa first world ng Hardy Text. Opsin. Oo nga. Hindi siya yung sa third world na sinasabi. Na yung yung may hawak na sun. Okay. Tawag dito, yun na nga, siya yung gumagawa ng Devil Fruit mismo. Tawag dito, napansin nyo yung yung paghampas ni Chopper sa mga sa mga devil. Sa mga Nakadome Reversi. Yung parang mga devil parasite. Nasa likod. Tawag dito, at kung bakit immune si Luffy tsaka si Loki. Okay. Medyo nakukuha ko na yung punto mo. Tawag dito, Kasi mythical Zoan sila. Hindi. hindi. Dahil sila, Meron silang sariling devil fruit. Or devil inside. tawag dito, naging naging parang ginawa sila ni Imo na Devil Fruit. Nagets mo? Parang sinild ni Imo, si Nika, si Joy Boy bilang isang Devil Fruit. Okay. Gaya ginawang Pokeball. Okay? Tapos yung yung devil na yun yung nagmamanifest kapag nakain na ng user. Okay. Kaya pag hinampas ni Chopper yung yung mga Reversi. effective. So, is there any chance, sinabi mo nga, devil fruit, kung ma-awaken yung ability ni Chopper, kaya matanggal yung si Nido and si Nika sa katawan ni Loki and Yung tipong parang parang si Parang si si- Dr. Stone, parang igagano niya lang yung Hindi Dr. Stone, parang Kuma. Ilalabas niya. Gets mo? Tingin ko nga o Doctor Strange. si Dr. Strange. Dr. Strange. Wait. Dr. Stone. Okay, Are you stoned? kaya may mga comments lang muna tayo. Safe lang. Sige. Tapusin mo na yung thoughts mo. Sige. Okay. So guys, comments muna kami. Medyo mahaba-haba ito. Gets mo na. Gets ko rin yung point. Gets mo na. Okay. Sabi ni Adrian Christopher, mas magka-parallel ang Alabasta at Dressrosa para sa kanya. Which gets na
warlord, sumakop ng isang bansa, tinanggal yung royal family, tapos dinurog ni Luffy. Yeah, gets. Okay, sabi ni Sir O'Donnell, tanong ko lang, may limit ba ang Devil Fruit powers ni Blackbeard sa pagkuha ng Devil Fruit powers? Boss Sir, hindi pa natin sure kung Devil Fruit ability ba talaga ang ginawa niya kay Whitebeard o gano'n yun. Para makuha niya yung lakas. Kanina pa yung isa kanina ganun. Yeah, so, di pa natin sure, pero Gay. marami nagsabi kasi na ano siya, hippopotamus or kraken. Basta anything na may tatlong puso. Hindi, wala. Hindi na yun. Sa naiisip ko, hindi na yun. Kasi yung ano nga, Three Souls Theory, kasi nga yung tatlo nga yung ano niya, yung skull, basta number 3. So, pag may limit, most probably sa ngayon, sa evidence na meron tayo, tatlo lang. Basta, binitawan ko dati, paano kinuha ni Blackbeard yung Devil Fruit ni Whitebeard. O, paano? Pumasok sa tela, hanggang bewang lang si Blackbeard. Alam nyo na. Okay, pahig kayo, immortal kayo, pero 800 years kayong broken hearted. Sabi ni Ayag ako. kay Boss Mark, kahit hindi siya immortal, nakukuha niya yung libre everyday. Yan. Yeah. Milo a day. Puta, laglagan. Okay. Puta. Sabi ni Kevin Adan II, ano kaya ang next movie ni Oda? Mahirap. Indian God Valley, hindi rin yan Void. Ano siya? Baka magiging ano siya? Parang red. Nanggalan to. Yung ilalabas, nanggalan yan. Feeling ko filler siya ng between second round ng Elbap. Okay, gets. Pwede. Second round ng Elbap. Oo. Pag-meet niya yung Elba. Feeling ko kasi pamit na to eh. Pag-meet na tayo. Itong lumabas si Imo eh. DF siguro ni Imu ang pinakauna ang Devil Fruit, sabi ni Oya G. Ang tanong, ganun pa rin yung tanong Ulit? yung Devil Fruit siguro ni Imu ang pinakaunang Devil Fruit. Pero ang tanong, saan pa rin galing yung Devil Fruit? Hindi pa rin malulutas. Hindi siya devil kundi siya yung gumagawa ng devil fruit. Kaya nga napakaano lang nung parang napakadaling kumuha ng devil fruit sa Marijoa. Actually hindi. Paano Kasi- hindi? Hindi siya kasi kung matatandaan mo is 800 years ago naglaban si Joy Boy with Nika and one of the 20 and 20 kingdoms. And sinabi dito sa current chapter is Nerona Imo is one of the original 20 kingdoms. Okay. Or one so paano nagkaroon ng Nika Foot si Joy Boy kung si yung kasabi mo kanina parang si Nika Pinokemon. si Joy Boy is pinagawang Pokemon or nilagay sa Pokemon at yun yung kinakain nila. Okay guys, wait lang ha. Ihatid lang muna namin ng aming mga live audience. Live audience, tingin! Paalam muna! Gagi, nagagalaw yung ano. Yeah, hanggang sa muli! Ala! Alright, goodbye live audiences. Yeah. Wait lang. Ano lang. Pero nagagets mo na yung ano ko. Nakit ko pero kasi sinabi mo lang ngayon na siya yung creator ng ibang mga devil fruit. Pero tawag dito, ang nakikita ko kasi is yung yung ocean is tawag dito mahina para sa kanya. Nangihina siya sa ocean. Kaya nga hindi siya pwedeng bumaba sa surface. Kaya nasa taas siya. Parang Hindi ba dapat lahat ng devil fruit users nangyayari sa dagat? kaso hindi siya yung pinakasimula. Isipin mo, 'di ba? Nagga-grant siya ng devil fruit. So lahat ng devil fruit galing sa kanya. Ano lang 'yun, parang mga lang 'yun, mga mini demon lang yung parang part of it, parang parasite sa
yung cell, parang cell niya lang yun, part lang ng cell niya yung mga demon na yun. So, hindi siya ganun nangihina. Parang Hashirama. Basically, parang Hashirama. Na yung cell niya, yung DNA niya, is in-extract, And then, inilagay sa iba. and then yung ano, yung sa Parasite, yung parang malapit na mamatay yung bida, tapos hinati niya ng hinati yung ano, yung cell niya, dinivide sa maliit ng paliit. Tapos hanggang sa hindi niya na masyado nakokontrol. Ganun. Tinat yung puso. Mamamatay si ano nun eh, sa Parasite eh. Hmm. So, 30% ng Parasite, puso. 70% na lang yung kamay niya. Parasite Ngayon, Maximus. yung nasa dugo niya ngayon, puro ano na rin, puro Parasite na 0.00001%. Ayun, hindi niya ganun. makontrol. Tawag dito, Pero anyway, ako feeling ko is maganda idea mo, pero is hindi, okay lang. Gusto ko parang iniisip ko lang na kaya siya nangihina sa sa dagat dahil yun yung niya, magkalaban si Imu tsaka yung dagat. Yun lang. Magkalaban si Siguro Imu tsaka naman yung dagat. siguro may malaking lang tol pag bumaba siya. Kaya ayaw siya pababain ng 3 elder. Ayaw na siya pababain. Kasi parang bawas na yung buhay niya eh. Yung nangyari kay Harald. And yung actually pati kay Saturn eh. Nung Oh, pinata niya yung Saturn. hindi lang si Gun ko pa. Si Gunko is possible buhay. Hindi pa natin alam. Si, Possible buhay. Pero yung niya, yung connection niya kay Gun ko is parang wala na. Ayun, dahil dun sa paro-paro. Possible lang sa paro-paro. Pero, yun nga, feeling ko is, kaya siya duguan, or kasi, malaking toll sa kanya yung ginawa niyang abyss. Iba yung effect sa kanya. Hindi dahil malapit siya sa dagat, naamoy niya yung alat ng dagat. Feeling ko is, So iniisip mo na yung tawag dito, personal personal portal niya or magic portal niya is parang parang ang laki ng nagagamit na niya, mana, parang gano'n. parang ganun. Pero, kaya siguro na ayaw siyang, ayaw siyang ipaano ng 3 elder. Kasi, since nagamit yung ibang powers niya, napag-grant dun sa 5 elder, plus sa mga Holy Knights, di ba? Possible is, na lang siya. Parang, konti na lang yung buhay niya or yung lifespan niya. And gagamitan niya pa ng ganitong massive abyss sa kanya. Abyss na ginawa sa Elko. Actually, yung abyss na ginamit niya is parang ginamit niya yung yung checkpoint nung ginawa ni Harald eh. Pero kasi yung Noon niya, pa. pero yung effect, kasi tinan mo doon sa pa-end ng chapter, kung makikita mo, is, siya, pati yung surroundings niya, Nagbago. naging Toon World. Bago. Actually, nag-dark Toon World niya eh. Kaya nga, sabi ko sa inyo is, parang si Malik yung naalala ko sa niya eh. Mag-usapan na ba natin yung paglapag ni Imo? Ew. Okay. Kasi, nagsasabi na yung prutas daw ni Imo. Okay. Kasi wala pang official. Ito to sa Reddit, shoutout sa user na yun. Sabi niya, similar daw ba yung prutas ni Imo sa prutas ni Big Mom? Actually, ang ko is, Parang soul fruit na higher level. Kasi tignan mo yung nangyari sa Kumbaga, sa sobrang lakas ng haki ni Joybo, ni Imo, ganyan yung nangyayari. Kasi, bakit daw biglang magkakaroon bilang yung mga bahay magiging demons and type shit? Yun nga, tulad ng sinasabi ko, kasi nga, siya yung creator, siya yung saan niya nagmula yung devil fruit, mga devil fruit. So parang lahat ng basic to higher tier ng devil fruit is meron siya. Lower tier, mid tier, higher tier, legendary tier,
mythical status tier, meron siya. Lahat, meron siya. Kaya niyang gawin yun lahat. Ako feeling ko awaken human truth. Awakened human fruit. No? Awaken human truth. Higher tier ng possible maganda yun naging kay Big Mom. Higher tier ng soul fruit but inhuman Inhuman form. inhuman Zoan type na soul fruit. Kasi, si Brooke ba? Logia, parang Paramisha. si Big Mom. Para tabingi yung ano natin. Paramisha. Paayos naman nung ano. Tabingi Sa iso na nakatabi. Oh. Pero, shoutout kay March Palataw, sorry. And kay Julian, Ate Julian. What's up sa inyo mga guys? Ilahisin ko lang yung ano kasi medyo Naka-tilt kasi. Naka-tilt kami. Ako feeling ko actually nung magkausap kami ni Ellie o ni EJ, possible kaya na siya yung negative side ni Nika? Kasi parang dark side. Parang dark side yung niya. Gits kasi Pero di siya rubber fruit. hindi. Yung yung rubber fruit kasi ni Wag lang talaga siya yung parang katulad dun sa Naruto na magkapatid. ay, parang Kaguya. Kaguya at saka Wag lang taga-promise. Ay, comments muna. Sabi ni JR, nag-live, may pasok bukas eh. Sorry na. Sorry. Isihin mo si Boss Mark na wala ngayon. Nag-adjust kami dahil sa kanya. Okay. Wala pa siya. Sabi ni Mark Anthony, sabi ni Boston Ying, ang badass daw ng entrance ni Imo. I agree. Well, Pero- Tunying, kala mo si Void Spirit, no? Yung aura niya, parang Void Spirit na Pero sa sa Dota. ang early, tol. Ang early talaga ng parang, Ako hindi. Ako perfect yung entrance niya. parang, poof, Imo. What the fuck? Parang ganun lang. Ako feeling ko perfect yung entrance niya. Parang feeling niya ito yung endgame. Feeling ko ito yung endgame na gagawin niya. Na gusto niya agad tapos si Nika and Nido. All at once. Sabay na. And yun. Siguro alam niya rin yung tol yung kay Luffy na after mag Gear 5 o Awaken, tatanda, Oo. manghihina. Pero, di ba anong nangyari dyan? Bago siya maging Guapings, nag-transform muna siya. Nagkaroon mo siya ng... Actually, kung ano, sound effects. after neto, pag tumanda siya, alam mo na. Okay, matik yun. Ano siya? Joy Boy, Nika Fruit. Similarity. Alam mo na. After niya gamitin yung power niya. Pero, so, yung mga Holy Knights. Ang pangalan niya Nico. God's Knights pala, rather. God's Knights. Nagulat sila nung lumapag si Imo. Namukhaan nila. So, ibig sabihin nun, ang mga 5 Elders at God's Knights, or yung mga meron ng Holy, yung meron ng Abyssal Contract. Tattoo, o contract. So, nakita na talaga niya si Imo in person. Actually, pwede yun or memory. Memory. Since granted powers ni Imo. Ay, shoutout nga pala kay Boss Up. Sausa? Nalaglagings. Shoutout sa'yo, Boss. Boss Alvin Zauza. Okay, shoutout din sa aming 8,000 viewers. Thank you so much. Tangina, tulala akong putya. Sorry guys, pagod kami. Iniisip ko yung Yung nangyayari. paano ba to? Yung parang kailangan natin ng narrator this time. Na parang ayaw ko nang basahin yung nangyayari. Gusto ko na lang may i-explain ng narrator na
the reason kung bakit ganito is ganyan. Parang ganun. Prepare si Morgan Freeman yung boses. Pwede pala. Tawag dito, what if si Joy Boy tsaka si or si yun nga, Joy Boy, Nika, tapos Davy Jones is na Pokeball. Na Pokeball. Merong hinahunting na merong hinahunting si Blackbeard. Blackbelt tsaka si Rox ng Na si prutas. Sebek na prutas. Mm. Kung ano yung hinahunting ni Sebek, malamang yun din yung hinahunting Ni ni Teach. Okay? Tawag dito, what if yun yung opposite ni Nika? Negative ni Nika. Yun ang iniisip ko. Hindi, I mean yung yung kung si Nika, sun, tapos tawag dito, Yung Metun Metun World World. yung Okay. yung ability. Tapos, Iyan natin yan yung kambal ni Apollo, oo. yung moon. tapos, Di ba si Teach nga, di ba? Lagi mong ibabalik yun sa childhood niya. Lagi siya pinoportray na Merong moon. may moon. Lagi siya sinasabi na galing siya sa frozen country or snow country at hindi siya natutulog. Kasi nga, yung mga pinanganak sa country na may yellow ay hindi natutulog. tapos tawag dito, yun nga, yung ancestor nila, nila Teach, yun yung hinahunting nila. Yun yung, kung tawag dito, si Nika is 800 years later na nakain. Tapos, yung nakuha ni Touch na devil fruit is, tawag dito, 800 years ago din bago makain, na nakain ni, Possible ang yummy no human fruit. tawag dito, Human fruit pala siya. mythical. Mythical. Yun nga, human fruit. Mythical human fruit. Oh. Kasi alam mo yun, ever since na iniba yung pangalan ng Gomu Gomu Nomi, naging Hito Hito Nomi Model Nika, hindi na ako nagtitiwala sa pangalan ng Devil Fruit eh. Kasi baka palitan na lang basta-basta ni Oda eh. Yun nga din. Unless, alam ng, ng elder, yung itong pangalan Yami Yami Nomi. Or kung meron man talaga. Oo. Or, alam ba nila na si Blackbeard is merong Yami Nomi? Pero maaaring mabasa lahat ng theory ng Yami Yami. Kung sakaling sinika lang talaga ang meron. Nothing else. Kumbaga unique na fruit is ang nag-iisang special exemption. Kasi hindi din kasi na-mention sa Skypiea yung ibang gods eh. Forest God, Moon God, Di ba? Sun God, Sea God, E-God. Sea God, God. Okay, speaking of sila. Okay, speaking of sila. Naalala niyo yung sinabi ni Love na only those na na-freeze ni Ragnir. Ilang, yun lang yung silang, yung mga nasil ng yellow ni Ragnir. Si Ragnir lang ang pwede makapagtanggal ng yellow na yun. May marami na po point out na ito rin yung nangyari sa Galila, original na Galila na nasa Punk Hazard. Siguro. Rin eh. Pero hindi naman umalis si muna. si Loki. Tapos bumaba. Pwede namang hindi sila okay yung Hindi naman susunod si Ragnir basta-basta kung kanino. Yung salo. Parang Kaya lang guys, nire-research nila yung yung nangyayari ngayon sa chapter eh. sa loob siya, hindi siya mismo yung lumabas. Parang kaya lang yung Okay guys, kung meron pa kayong any thoughts, comments, suggestions, ideas na gusto nyo marinig or gusto nyo ikwento, i-share dito sa comment section, lapag nyo lang. Pag-usapan natin yan. Tawag dito,
Ito lang yung yung ipaglalaban ko, ha? Yeah. Ipaglalaban ko na kahinaan ni Imo is seawater. Ito? Okay. Gusto lang akong tignan dito. Ito. Yun lang. Kahinaan ni Imo is seawater. Kaya, tawag dito, ito yung panlaban nila. Ito yung panlaban nila Joy Boy noon kay Imo. Kasi umakyat siya sa taas. So, para manghina si Imo, kailangan niyang, para manghina si Imo, kailangan nilang pataasin yung tubig para manghina si Imo, para matalo nila si Imo entirely. Okay? Yun lang yung sa akin. Sabi ni JR nag-live, may pasok bukas eh. Oo nga, may pasok nga bukas absent ka bukas, pre. Ayan, dead air tayo mga kaibigan. Pero yun nga, yun lang yung naiisip ko. Although, medyo kulang pa sa research, pero halos kinoconnect ko lang yung dots. Yun, dalawa. Kainaan ni Imo is seawater, tapos siya yung creator ng Devil Fruit. Oh, hindi na double check ko pa yung Ang gusto ko lang malaman is, kung totoo yung sinasabi ko, na siya yung creator ng Devil Fruit, paano niya nagagawa yun? Kasi, tawag dito, meron siyang ability ni Baby 5. Kaya mag-produce ng weapons at will. Diba? Ano pa ba? Meron din siyang ability ni, tawag dito, ni Robin, na kaya niyang yung yung flower niya, tawag dito, kaya niyang lumabas kahit saan. Kaya mo pa rin ba yan? Kaya mo pa rin. Okay. Basta ano na lang, kung kahinaan ni Imo is seawater, ano lang, all Devil Fruit users, lahat ng kahinaan nila is seawater. Magagamit pa rin nila yung Devil Fruit nila ability, but manghihina sila sa dagat. Basta yung ano ni sa akin lang naman is yung si Imo is a Devil Fruit user pero hindi siya yung creator ng mga Devil Fruit. Kasi yung sa one of the 20 siya eh. Yung Saint Nero ng Imo. So parang paano niya na-createan paano niya nagrantan si Joy Boy ng Yung tawag ng dito, Nickel Fruit. siya yung vessel nung tawag dito, Devil God na yun. And Nito and si Toki. And Kasi yun lang tawag dito, nagkaroon ng Nika. Pero paano siya naging Devil Fruit? Uy, pag-usapan na muna natin yung physical characteristics ni Imo, ha. May naisip lang ako. kasi sinabi na di ba ni Vegapunk na paano nagkakaroon ng Devil Fruit is Desire. 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 Pero paano siya na-manifest as Devil Fruit? Sino yung sabi, parang gusto ko maging ganito. Tapos ima-manifest yun ng creator ng Devil Fruit. Huwag mo nang pag-usapan yung mga men. Parang sinasabi Sobrang vague, promise. Hindi matatapos yun. Hindi kasi parang ko lang. Gatungan ko lang din syempre. Yeah. Parang Hindi, para sa akin walang problema. Kasi, edi parang sinasabi siya yung God. hindi, Kasi ibig sabihin, narinig niya yung desire ng tao. hindi siya yung God. Si Imo Nerona yung vessel nung God. Tapos si Joy Boy, isa rin siyang vessel. Si Luffy, isa ring vessel. Basically ganito. May mga gods na nasa labas ng mundo ng One Piece. Tapos nun, sinisendan lang nila ng sponsor yung main character na gusto nila. Sabihin nila, okay, nakita mo yung Mr. Hot na yan. Gusto ko yan. Mano ba yan? Mano, sorry. Sorry guys. Okay, pag-usapan... Sorry, ako hindi pa rin ako convinced dun sa
Di pa rin ako convinced. Di pa rin ako convinced. Malayo, sobrang vague kasi. Tatanungin pa rin eh. Paano nakuha ni Imo yung kapangyarihan niya in the first place? Yes. Saan niya galing yun, di ba? Tama. Ano yun? Galing siyang moon? Bumaba siya? Tapos nagkaroon siya ng 2 anak? Ano ulit? Kasi sabi mo kasi na, siya yung si Imo is vessel ng God na yun. So, paano siya naging nakain or pumasok sa kanya? Diba? I mean ko hindi ko pa alam. Pero tawag dito, ito yung gusto kong sabihin na kahinaan ni Imo is seawater. Then, Ako ba sa lahat ng may Devil's Fruit ability, si Water din. May explain din yan in due time. Pero doon muna tayo doon lang ako mag-stick. Although yung iba hindi ko pa may explain. Ay. Yun lang yung sa akin. Dark skin, tol. May rinigan. Tapos may sungay. Yun ang importante. Sa sungay tayo magpase. Wala siyang pakpak. Meron ba? Nag-transform siya dito eh. Nag-transform siya. Alam ko may Hindi mo ba yan? Pero sabi niya mas malaki daw si Imo kaysa kay Loki. Oo. What? Mga kumakalat balitang. Hell no! Hindi! Tingin. Mas malaki daw. Hindi! Gogi! Tignan mo yung ano nyo, nasa ano lang siya oh. Daw! Daw! Actually, maingay yung theory na yan sa Kasi dun sa dun sa flower room is almost magka-height yung chambermaid or si Gongko tsaka si Imo. Almost magka-height. So, nagkatalo lang sila siguro sa corona ni Imo. Wait lang, comments muna tayo ni ano ni... Tawag dito, yung tungkol kay Imo na isang giant, may possibility. Malaki ang possibility. Kasi kung yung Horus Castle na to is ka-size ng Giant. hindi, ka-size nila Hindi. Harald. Harald. Kasi Ganun. mag-base Mga ka dun ancient giant. mag-base ka ba dun sa Oo. sa bintana? Sa bintana. Oo, kung Oo. i-ano natin sa bintana, halos, di ba, nakaano pa to si nakayuko pa to si Hindi siya, nakatayo ba siya? Actually, yung weapon niya parang Monkey King eh. Di ba? Bukong. Yung tipong iniisip natin si Luffy yung bukong, Oo. tapos siya pala yung bukong. Tapos Dark Tinton Cloud yung nasa ano niya. Ito yung bukong na kupal. Pero, na nga. Si Imo ba ay isang Oni? Or isa siyang ancient giant? Pero, siya yung tipo ng ancient giant na original full blood. Kumbaga, ang ancient giant na legit ay Hindi kasi may, white hair, may pakpak, tapos doon, may sungay. hindi kasi Tapos meron naging, kami- ano sila, nahati sa dalawa, naging ancient giant. meron tayong God of War ah. Yeah. Meron tayong God of War ah, si yung pinaka-lolo ni Loki. Tama ba? Yung lolo ni Loki ba? Yung great grandfather. Shoutout sa aming 12,000 viewers. Uy, mabot pa rin 12. Tulog na Tama kayo. ba? Yung si naglaban yung si Nika at si God of War. Si Kratos? Gagi. Ito nga yun God nga of War yung ng ng Elbaf. Yun nga yung tawag dito Yung flashback ni Flashback. Yung Ni- angry ni Ratata. Oo. Oo. Ni Ratatouille. Ay, shoutout sa aming mga new viewers dyan. Albert Kabili at John Kenneth Iniisip ko Marantal. yung itsura ni Imo. Tawag dito, ito yung lahat ng Lahat ng buff meron. yung tipong Overgeared. parang lahat ng pinakamalalakas na race is meron siya. Na-splice. Kung pagko-combine mo yung Lunarian at Ancient Giant, ang result nun tol, si Loki. Ay si Imo. Imo. Pero wait lang, sigit ko lang din. Kung ko lang yung sa theory ni M na kung si Imo is grantor ng mga Devil Fruit, kaya niyang buwiin yun. Omsi. Kaya ngayon yung nagawa niya kay kay Saturn. Hindi kasi kay Saturn is hindi pa natin alam kung Devil Fruit pa talaga yung form niya eh. Kasi full form agad yung hindi hybrid eh. Kasi sinabi lang kung ano yung pangalan eh.
'Di ba? Hindi siya mythical shit. Hindi siya, Ano lang talaga, ganun. devil's fruit lang. Ako manok. Pero iba kasi yung pagkakasulat eh, hindi kanji. Di, pangalan lang mismo Oo. ang nakalagay. Actually, bukas malalaman nyo yung ano niya. Legit na Sa, Ay, may comment si OG. OG, yung andyan ka, papag-usapan na muna namin to. Palagi niyo mag-best friend kaya dati si Imo at Joyboy. Parang Hashirama Madara. parang mali yung ano, parang mali yung Timeline. hindi, yung title nito. Sabi, World Government Creator, one of the first 20. 19 lang naman umakyat. Hindi. Siguro original 20, Original 20. pero 19 lang umakyat. Joke lang. Di ba? Hindi man umakit ang ano, di ba? Ang Nefertari family. Yun nga. Utang ina. Seryoso. Seryoso. Ay. Ayun. So, Ang nga pala, pambending nga pala. sabi ni OG, what if lahat ng kayahan ng ibang devil fruit? Traidor kasi. Ito pala sinabi na ni OG. Sinabi mo, boss, ko kanina. What if lahat ng kakayanan ng ibang devil fruit ay kaya din ni Imo? Bukod sa devil fruit ni Luffy at Loki, at doon din siguro reason kaya di tinabla ng Domi Reversi. Kasi isa sa mga theory dyan, kung bakit hindi raw sila natablan, is meron na daw silang devil himself. Yun yung devil portability. Kaya parang hindi na siya nabigyan na devil para sa nakatawa. Tawag dito, ibig sabihin, yun nga, hindi pwedeng magkaroon ng ano, ng dalawang devil sa katawan ng tao. Kasi karamihan sa mga na-Domi Reversi is hindi nakakain ng devil fruit. Yun yung as of now, totoo. Ayun yun. Kumaga, hindi ka pwede ma-Domi Reversi kung meron kang devil fruit. Si Rox ba may devil fruit? Wala. Wala. Haki lang, di ba? Haki tsaka bayag, sapat na. Pero paano yung pandemonium niyang Pupukuha niya yung huwag naman. Tawag dito, yun na nga, lahat ng mga na-Domi Reversi ni Imo is si Rax, yung Davy Clan, tapos Giant. mga Giants, tapos ano ba ba? Basically, ang point ni Boss M, guys, Lauren ganito. Brogy, Ganito. Si Gongo. Gunko. Summoning kasi ini. Tapos na siya eh. Kasi meron siyang contract eh. Tapos na siya. Basically guys, ganito yung point ni Boss M. Si Boss M yung nasa dulo sa aming 12,000 viewers. Okay. Ang Domi Reversi na skill ni Imo is para kang naglalagay ng mga mini devil fruit sa katawan ng tao. And kung meron ka ng devil fruit sa katawan mo, Saglitan na lang ito. kung meron kang devil fruit sa katawan mo, hindi yun kakagat. Kasi nga meron ka ng demonyo sa katawan mo. And hindi yung ginawa ni Chopper sa mga bad giants. Inampal niya at nawala yung mga mini demon na nilagay ni Imo. Hindi. Ayun lang. Alis na ako. Thank you guys. At baka sa si Boss Rai at tingin ko, Good night guys. Pwede Good na night. rin kami- Maraming salamat. pwede na rin kami bumounce kasi si Boss Mark ay natutulog na eh. Ay, maraming salamat Boss Rai at meron ka pang pasok tomorrow. Nauna na aming mga live audience at mauuna na rin ang isa sa ating mga host. Then, Boss, meron ka ba pwedeng i-share, idagdag? Tawag dito. Medyo busy tayo this week. Tsaka, Halos last week. Halos last dire-diretso. tsaka, So April, sobrang busy na. sobrang busy. Although nakagawa ako ng solo reels, yun nga lang, hindi ko pa kino-cover tong 1179. Oo. Ay, speaking of, congratulations kay Boss M, 100,000 views sa Facebook. Yung reel. Paalapet. Sa TikTok, naka 80,000 ako. Panis, 180,000 views in Oo. total. Yun. Bilang isang maliit na na content creator, malaki na yun sa amin. Hindi ko alam na magbubog yun ng ganun. Okay, may nag-comment guys. Si Peds Sunny Kuza. Imo isn't a devil fruit user. They are devil themselves and probably what made all devil fruits. Okay. Boss Peds, meron ka pang Ano ulit? Imo isn't a devil fruit user. They are the devil themselves and probably what made all devil fruits. Kumbaga, ang point nila dito, merong race na demons or devils.
Kung merong race na giants, merong race na humans, merong race na ganito, merong race na ganyan. Ang Lunarian merong race. Merong skill set ang mga Lunarian na pwede sila maging immortal hanggat meron silang apoy. Ang fishmen, isang race na kayang maalangoy sa ilalim ng dagat. Kung magkain yung advantage sila, other race. Si Emu ay galing sa race ng demons and ay yung kanilang advantage. 100% immortality. Meron akong aaminin. Tawag dito, sa sobrang unpredictable nung nangyayari sa One Piece, hindi mo mahulaan kung ano yung mangyayari. Next. Diba? Kung ina-expect si Emo, magpe-face reveal eh. Tipong yung mga ginagawa ni Oda is 2 steps away sa lahat ng mga theories. Legit lang. Di ba? Sabi niya binasag niya. Sobrang lang. hirap. Sobrang hirap. Parang gusto ko na lang basahin every week. Ayaw ka na mag-podcast. Alam mo, Yung gusto ko na nga lang ma-spoil ni Ode at this point eh. Parang, kaya mo akong cancer. Joke lang. Knock on wood. Yun lang. Parang ang hirap na. Kasi parang paano ba to? Yung feeling na uhulaan mo yung possibility, pero parang madidismaya lang sa sasabihin mo na, ay, mali pala yung sinabi Yun naman ko. kasi, tayo mga nagpo-podcast, tayong fans, tayong mga gumagawa ng theory or nagagawa ng idea, nakasanayan na natin kasi na baka may ganito, baka may foreshadowing, connect the dots tayo, ganito, ganyan. Pero, the way Oda writes One Piece na, ngayon, is whatever happens. Oo nga eh. Diba? Pero although nako-connect pa rin naman to sa mga bagay na questionable noon, kaso nga lang parang medyo out of this world yung Kumaga, in character, yung pagpunta ni Emo, Questionable dati. Questionable. Oo. yes. Tawag dito kasi sabihin natin na ang pinaka-main team netong One Piece is Pirates. Well, Okay? Ayun lang iniisip natin. Pirates. Isipin mo yung nasa barrel pa lang si Luffy, tapos meron palang ganitong mga Oo. gods and demons. Akala natin Swords and Sandals. Oh, di ba? kasi, yung world building kasi, nare-reveal eh. Nare-reveal siya ng nare-reveal eh. Yun yung nakaka-excite. So, yung parang na-expect mo na anliit lang ng mundo niya, pero para lang pala siyang May cowork ako, sabi niya, tawag dito, naiinis siya sa mga spoiler na lumalabas. Sabi ko, hindi mo mapipigilan yun. Huwag ka mag-Facebook. tawag dito, hindi mapipigilan yon kasi tawag dito, sa sobrang dami ng nahook sa One Piece, ang dami ng gustong mauna na makaalam ng mga bagay-bagay about dito. Sabi nga rin sa kanya, hindi naman importante yung spoiler. Ang importante doon is yung lore. Saan ka dadalhin nung Yung storya. So, tawag dito, pag bago ka pa lang, pag yung tipong kakaano mo pa, kakasimula pa lang ng mag One Piece, magbasa, manood. Pag merong spoiler, ba't ini-spoil mo? Ayoko ng ganyan. Diba? Pero sa ating mga matatagal na, Tanga ka pala eh. Pero the more na pupunta ka na sa dulo, the more na mas okay na sa'yo mas-spoil. Kasi gusto mo na malaman. kating-katinga na. Yun nga, tulad nga ng mga pinopost ng ibang content creator tulad ni The Will of Marco, ni Boss Pinya, na tao dito, may mga tao na hindi na nakaabot doon sa punto na to. Legit lang. So, 'Di ba? Na hindi na nakita yung itsura ni Emo. So parang tao dito, yung iba kayo nagagalit, yung iba na tao dito, ba't ini-spoil nyo? Yung iba nga hindi na nakita yung spoil eh. Be grateful na lang, ungrateful bitches. Sim lang. 'Di ba? Again ito tol Oh. hindi nila nakita si Luffy maging emperor. Yun lang, isa pa yun. Yun na yun. Basta maraming taong hindi nakita kung ano yung Kung ano na si Captain ngayon. yun nga, maraming taong hindi na nakakita kung ano yung nakikita natin. Kaya tao dito, be grateful na lang. Kung spoil yan, wala kang magagawa. Sikat yung One Piece. Wala kang magagawa. Okay, Kung ayaw mo ma-spoil, putang ino. magkulong ka sa kuweba. Guys, lumalayo tayo sa chapter. Okay lang, tapos Okay. na yan. Kasi tawag dito, Ang pinaka-highlight ng motor dyan is yung revelation ni Emo.
kung ano yung masasalvage ko dito sa ano natin, sa live natin, gagawin ko. Tapos pag hindi natin natakil, i-reels ko na lang solo. Yun na lang. Kasi ano medyo ang pinaka-exciting lang dito highlight is itsura ni Imo. Pero yung laman neto is Madami. merong maa-unlock na bagong theory. Lalo na yung sinabi ng 5 elders. Alam ni Imo yung consequence kapag pumunta siya sa surface realm. Bakit surface? Ano ibig sabihin ng surface? Sabihin nun, galing si Imo sa ilalim. Papunta siyang surface. What does that mean? Baka galing siya taas, papunta siyang baba. Surface realm nga. Pumunta siyang Surface realm, iniisip nila nasa taas sila. So, tawag dito, ang iniiwasan ni Imo is yung, iniiwasan po. Hindi ko muna sabihin nyo na, tawag dito, yung surface na sinasabi nila is yung, tawag dito, sea level. Okay. Okay, sea level. Gets. Yung land, kasi merong underwater, sea level, yun yung surface. Tapos merong Heaven realm. Marijoa. Holy land. Holy realm. Yeah, makes sense. Okay. I see. Tsaka iniisip ko rin yung yung red line. Tawag dito artificial siya na Din. Hindi siya natural Tignan mo na lang yung reverse mountain. How the fuck does that work? Tawag dito, yun lang. Yung na yun, yung red line na yun is manifestation siya ng quake fruit. Okay. Marami pa tayong tanong. Marami pa tayong pwede malaman at Pero pagod na kami. Pagod na kami. Pagod na kami. naantok na kami guys. Maghuhugas pa ako pinggan. Pasensya na although na late ng sobra pero sobrang ikli lang. Gusto pang sobrang dami pa namin gusto pag-usapan pero may event kasi na nangyari sa amin kanina so pagod pa lahat. Pagod talaga. Hindi rin ako nakapag-post nung topic kasi busy rin. Hindi na nakapag-post na maglalagay. Pero yun, since wala nang nag-comment, shoutout sa aming remaining 6,000 viewers. Mahal namin kayo. Once again, ako si Koy, si Boss Mark, si Boss Ray, umuwi na. Boss M, nasa dulo. Yung mga live audiences namin, umuwi na rin. Kami ang One Pips. See you kapag walang break. Hanggang sa muli! Paalam! Oo nga May sabihin daw si Boss Mark. Wala na, okay. Wait lang. Para malaman nila, magla-live ba tayo sa break? Hindi na. O sige. So wala daw wala daw na Pero hopefully makapag-post kami ng content kapag napaayos ako na bahala magpo-post na. Kapag napaayos ko na yung iPhone. Ako na bahala mag-post. Magsawa kayo sa mukha ko, puta. Okay, game. Kung nagustuhan nyo yung mga videos namin, si Boss Mark ang mag-outro. Yun, like, comment, share, and subscribe. Follow nyo namin sa Facebook. Para hindi kayo nahuhuli, mga putangin nyo. Tara. Papasahin ko yung bangs mo na kailangan ko i-connect ko lang. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Si Ibo Dipon? It makes sense sa narratives na. Diba? Concept of piracy of Underworld Rebellion. Kaso nga lang, ang pinaka-questionable sa akin is meron siyang mga anong tawag dito? Yung mga linya-linya na parang kuryente. Yung ganito, yung parang circuit na ito. Anong tawag dito? Yung circuit. Tapos merong mga dito. Pero similar siya sa design ng Pag sinapakan ba namin sa live makapagsalita ka? doon ako sa gilid ako, bigyan ako magsasalita. Susunod ako ng hour sa iyo.
Wala. Konti na lang yun. Actually, pag sinimulan ko yan, mamaya. Pero kailangan ko mag-backtrack. So, tingin ko yung pumasok. Re-release na lang ako. Kukuha ako ng dalawa tatlong reel dito sa napag-usapan natin. Mostly yung theory ko. Yun yung kukunin ko. Tapos yung ni Ryan. Repat ni Ryan. Walang konti lang yung yung pinag-usapan natin. Meron pa Tapos i-release ko na lang. Total, naman. 2 weeks. Kaya naman tagal binasa yung manga? Wala akong bisa. Weeks? Ha? 10 months? Kailan simula ng summer? Anong date? Is 2026? Anong chapter ka nun? Nasa 100 pa? 3 digits? Hindi, ano pa yan? Parang 1-1. 1-1 $1,000 chapters yung nababasa mo? Yung nandun sila magbasa o hanggang 1,000 for a list. Hindi, yung tuloy mo. Yun ang hindi ko pero dire-diretso ko hanggang starting to new word, dire-diretso ko hanggang exit. Tapos nag-break ako ng exit. Kasi yung current knowledge ko, madadagdagan sobra eh. Pero pwede ka mag-start ng Arabas, tapos yun ay nag-start na yung Lord's mention na natin. Actually, good point, valid. Oo, tama ka dun.
Rogue Town. Check. 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 Check.